ating mundo ay punong-puno ng iba't ibang uri ng relihiyon at paniniwala, at masasabing kulang ang buhay ng isang tao kung walang Diyos na nakakasakop sa kanyang puso at kaluluwa. Gayunpaman, dahil na rin sa iba't ibang katuruan at kultura, iba't iba rin ang Diyos o mga Diyos na kinikilala sa iba't ibang panig ng mundo. At ngayon nga ay tatalakayin natin ang isang Diyos na buhay o living goddess na sinasamba ng mga Hindu sa bansang Nepal. Magandang araw kaibigan. Welcome to Mars TV Incredible Stories. Kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na. Tama ang narinig mo kaibigan, living goddess o buhay na Diyosa. Ganyan ang paniniwala nila sa bansang Nepal, kung saan sinasamba nila ang tinatawag na Kumari. Ngunit saan at kailan nga ba nag-umpisa ang paniniwalang ito? Ayon sa alamat, ang huling hari ng Maya Dynasty na si Jaya Prakash Malya ay binibisita di umano ng Diyosang si Taleju tuwing gabi sa katauhan ng isang magandang babae. Subalit, hindi ito ipinahihintulot ng Diyosa na ipagsabi kaninuman. Isang gabi, sekretong sumunod ang reyna sa kwarto ng hari upang kanyang makita ang Diyosa. Subalit naramdaman ito ng Diyosa at galit itong umalis. Kaya't sinabi ni Diyosa Taleju sa hari sa isang panaginip, nasasanib siya sa mga kabataang babae, at upang makipag-ayos, umanap ang hari ng mga batang babae upang masaniban ni Taleju, at dito na nga nag-umpisa ang tradisyon ng Kumari Goddess. At magmula nga noong Maya Dynasty, ang tatlong syudad ng Kathmandu ay nagkaroon ng kanya-kanyang kumari, at magpahanggang ngayon ay umiiral pa rin ang ganitong tradisyon, kung saan ang pinakapinunong pari ay pipili ng isang batang babae. Ang ritual ng pagpili ay isinasagawa sa isang kwarto kung saan hindi maaaring makita ng kahit sino. Tinitingnan nilang mabuti ang kalidad ng batang pipiliin nila para maging kumari. Ang kalidad na ito ay tinatawag nilang Bhatis Lakshins o 32 physical perfections. Sinasabing ang kumari ang nagsisilbing gabay ng Kathmandu, kung saan maging ang mga lider ng bansa ay humihingi din ng gabay at pagpapala mula sa kumari. At upang mapanatili ang pagiging dalisay o purity ng kumari, ay hindi siya maaaring umapak sa lupa o sahig, at hindi rin ito maaaring makipag-usap kanino man maliban sa kanyang pinakamalapit na kaanak. Pinaniniwalaan din na ang emosyonal na estado ng Kumari Goddess ay nakakaapekto sa mangyayari sa bansang Nepal. Ang ibig sabihin, kung masaya ang kumari ay magiging matiwasay din ang pamumuhay ng bansa, at kung malungkot naman ay kamalasan ang mangyayari, at tulad na lang di umano ng pangyayari noong 2001 kung saan ang napiling Kumari Goddess ay palaging umiiyak. Di umano, ito ang nagbunsod ng kamalasan kung saan nangyari ang massacre sa royal family ng Nepal. Tunay na napakahiwaga ng Kumari Goddess, at masasabing napakaswerte ng napipili para maging Kumari Goddess at sambahin ng taong bayan. Subalit hindi ito pang
habang buhay. Dahil sa oras na ang batang babae na naging kumari ay nagkaroon na ng regla, ay doon na matatapos ang kanyang pagiging Diyosa at siya ay magbabalik na sa kanyang normal na buhay at muli ay magiging normal na tao. At pagkatapos nun ay muling pipili ang pinunong pari ng magiging bagong kumari goddess na kanilang sasambahin. Ikaw kaibigan, ano ang pinaniniwalaan mo? Mag-comment ka na lang sa ibaba at pakihit na rin ang like at huwag mong kakalimutang mag-subscribe para maging updated ka sa mga susunod pang video dito sa Mars TV Incredible Stories.